Good day sa ating lahat. Dito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Ako ay nagpapasalamat sa mga viewers natin, yung naniwala sa atin, nag-subscribe sa atin. Maraming salamat sa yung lahat po. Kasi ito naman sa atin ay enjoyment lang, walang halong mga ano dyan. Mga kaibigan, tayo ay hindi eksperto. Tayo lang ay talagang magbigay ng tip kung mayroon man, siyahan po. Ayun lang po. Ang pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, ay itong bago tayo mag-umpisa, mga kaibigan, shout out muna tayo kay Jaldumtin Kali, Freddy Viga, Bicol, Catanduanes, Shim Albay, Don Ronaldo, Sydney Dagaswaan, Agusan del Sur, Dulfi Tagmaya, Rodolfo Bitor at sa kanyang Ubi Bitor, Lincoln Park, New Jersey. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Itong pag-usapan natin, mga kaibigan, na itong kung ang manok mo ay high station, kailangan ba paggulangin bago ilaban? Yung mga ganong mga kaibigan, tanong po ay ito kasing ngayon lang ako yan nakaalam dyan, mga kaibigan. Pag sinasabing high station, sa akin dati yan ay talagang mataas na manok yan, high eh. Pag low station ay talaga mababa yun. Yung mga medium station, mga kaibigan, yung eksakto lang. Pero iba na ngayon, mga kaibigan, pag sinasabing high station, ay talagang yung paa ng manok ay nandun sa unahan po. May mga sila may mga medium station, mga kaibigan, na mataas pa tingnan sa high station. Nagbase sila sa paa, mga kaibigan, na nandun sa gitna lang yung yung league nila. At saka yung low station naman, mga kaibigan, ay yung medyo nasa puwitan na ng manok po. Yun ang pag-classify nila ng isang yung height ng isang manok. Ang ko dati, pag matangkad manok, high station na, hindi pala. Kasi may mga medium station naman na medyo mataas din, na kahit nasa gitna yung paa, mataas talaga tingnan. Ay tres pa sobra yung pero medium station siya. Dati hindi ko na alam mo yung medium, high, low, kasi sa atin naman lalo na backyard lang tayo kung high talaga mataas yun, high di ba, mga kaibigan? Ngayon lang naman siguro kartihan na lang yun siguro, mga kaibigan, pero ito naman yun, niwala lang tayo doon kasi sa atin dito ay lang ito gaya-gaya lang, mga kaibigan. Ito kasing sabi nila, mga kaibigan, pag high station yung manok mo, kailangan ba talaga pagulangin natin bago ilaban? Kasi depende na yun sa may-ari, mga kaibigan. Kasi pag sinabi mong pagulangin mong manok kasi high station, mga kaibigan, kasi may maraming klase po na tinatawag na high station. May medyo tawag sa Bisaya doon, mga kaibigan, tampigaw po. Yung medyo siya, tawag sa English, langki, siguro yun, mga kaibigan. At saka depende kasi sa manok, kasi may mga high station, mga kaibigan, na talagang formado po. Eksakto talaga sa forma, kahit high station siya. At saka may mga palo talaga. Sa akin dyan, na pagulangin ba bago natin ilaban, sa akin dyan, depende sa may-ari po. Kasi siya ang nakakalam dyan na talagang may mga palo ang manok na yan. Kasi, mga kaibigan, pag sa sabungan, kahit medyo mababa yung example, yung sa kabila, bababa, kasahan pa rin niya yung medyo mataas kasi lampigaw, kasi lampas daw yung palo, mga kaibigan. Pero hindi mo masisigurado yan. Kasi ang kadalasan sa medyo mataas na manok, yung mga saltada yan, sabi nila, lampas ang palo. Hindi, kasi yan siya lumaki sa height na yan. Sanay na siya sa height na yan, marunong na siyang mga kaibigan, marunong na siyang tansya kung asan paluin, asan ba magandang palo, kasi yan siya lumaki sa height na yan lalo na pag ang manok ay 8 months old, 9 months old, tapos nakasanayan na talaga sa manok na yan na medyo mataas siya, matangkad, talagang marunong na siya magdala sa sarili niya, mga kaibigan, kung ano ang estilo niya sa pagkiglaban po. Kaya sa akin dyan, lalo na pag ang manok na-kondisyon, medyo mataas ang manok. May mga manok na mataas, mga kaibigan, pero kung magdikdik po, super, totoo yan. Katulad yan ng gold ko dati. Napakataas ang manok.
masyadong mataas kaya nireject sa farm, binili ko mga kaibigan. Kaya yung na-discourage ako kasi hindi siya magsalta eh. Ganun lang. Mayroon namang pero iba, talagang dumidikdik lang kaibigan, inilaban ko. Tapos nakapanalo mga kaibigan. Dinala ko doon sa mga Sibugay, yung papa ko naman ay teacher. Siya ang sinabihan ko, itsahan mo lang, lagyan lang ng tubig. Kaya ang papa ko, hindi hilig. Pagdating ng 2 taon mga kaibigan, pagbalik ko doon, ako, ang ganda ng gold ko na video, napakataas sa station ka, sobra pa. Pagbalik ko mga kaibigan, ang ganda na po, naku, balahibo pa mga kaibigan, tapos sinabong ko pa, binitaw mga kaibigan ba, yung mga tari lang, binitaw, napakagaling, may mga salta na po. Kaya yun ang sa manok. Pag ang manok kasi, nilaban mo, bata pa, high station siya, depende na rin yun kasi may mga manok talaga mga kaibigan na magulang kahit high station pa yan, bata pa ilaban mo, talaga may tendency manalo pa rin kasi lalo na pag maraming palo, tapos may mga ilag, may mga salta, huwag ka maniwala dyan mga kaibigan na pagulangin mo yung manok. Okay naman yung pagulangin mo, pag medyo gustahan mo na yung malaki mga kaibigan, huwag na lang yun kasi kahit gaano kagaling yung manok mga kaibigan, may tendency pa rin matalo po kasi lalo na dito sa Pilipinas mga kaibigan na medyo mahaba po yung mga tari natin. Kaya tayo sa Pilipinas ay maghanap talaga tayo ng mga galing at saka mga saltada kasi matamaan ka dyan mga kaibigan, isang bisis lang malagpasan ka, talagang may kalalagyan yung manok mo, talagang hindi na hindi na makaganti. Kaya dito sa Pilipinas mga kaibigan, itong sinasabing high station ng manok, depende na lang sa may-ari po kung pagulangin ba niya o istag pa, katulad ko dito mga kaibigan. Ang itong karamihan sa mga manok ko ay bihira lang yung medium station kay kalimitan po, halos high station po. Meron namang medium, pero depende na lang kasi yun mga kaibigan, kasi sa akin naman, dito sa na-experience ko, itong mga high station mga kaibigan, talagang sa bata pa, medyo langki sila tingnan. Pero pagdating nila ng mga 8 months, 9 months, kung ang manok na yan ay formado, kita mo na magtuwid yung mga paa nila. Pero yung bata pa kasi gumaganon talaga yun. Kasi mataas Pero makita mo na yung rastada na yan mga kaibigan pagdating nila ng 8 to 9 months old mga kaibigan. Pero kung mga manok na station, pagulangin, mas maganda. Pero sa atin mga kaibigan, lalo na nowadays, kailangan talaga natin di na magpagulang po kasi ang haba ng panahon. Tapos backyard lang tayo. Pagulangin mo pa, hindi ka na ma-enjoy sa mga sisiw-sisiw pa dyan mga kaibigan, di ba? Kaya sa atin, depende na lang sa tao yun na kung yung high station naman, pagulangin ba niya o ilaban na. Kasi kung mas maganda mga kaibigan, ibugkak na lang yan. Kung pagulangin man, pwede din yun. Pero kung talagang mga manok mo ay mga high station halos, hindi, bata pa, pwede naman ilaban yung mga kaibigan. Makikita mo naman yan sa mga bitaw nila. Kung pwede na ba ito, kasi ang palo ng isang manok mga kaibigan, makikita mo talaga yan. Kahit medyo bata pa, na may pandiin na palo ng isang manok. Kasi pag ipagulang mo pa yan, gastos na, tapos board mo mga kaibigan. Sa akin lang yun kasi hindi naman ako magbusta ng malaki mga kaibigan. Pinakataas na natin sa mga 1.5, 2.5, mga ganun lang. O medyo may edad, 3,000, pero bihira lang kasi ako maglaban mga kaibigan. Di katulad dati, halos hindi pa nakakondisyon ng manok, ilaban na. Pero ngayon mga kaibigan, kailangan kiramdaman natin ng mabuti. Kasi mas maganda yung manalo kasi maganda yung feelings natin mga kaibigan. Yun lang po. Yun lang ang ating pag-usapan sa araw na to na itong high station kailangan ba pagulangin? Depende na lang sa may-ari. Kung ilaban ba niya o hindi, depende na lang sa pag-obserba niya. Kung siya na may mahilig sa mga stag, talagang ilaban niya yun. Pero kung mahilig siya sa talagang ikip talaga yung manok mga kaibigan na gusto talaga niya na may edad, depende na lang sa kanya yun mga kaibigan kasi mas advantage din yung pagulangin kasi medyo mature na ang isang manok, may mga maganda na sila mag-timing, kaya siguro ganun, pero depende na lang yun sa may-ari mga kaibigan. Kaya good morning sa ating lahat po.